si Inday Lustay. Magandang araw po sa inyong lahat, mga maglulustay. Sadya lang ho talagang nakakatawa, hindi nakakatuwa. Etong ating dating sinuportahan na si VP Sara. Akalain nyo kaya ho pala ayaw niya na matatanong, di ba, sa budget hearing ng OVP. Siguro ho, kung siya po ay nananatili at hindi pa siya sinisipa ni PBBM sa DepEd, ganon din ang behavior niyan pagdating ng Congress. Ayaw rin niyang matanong. Di ba? Kasi kung yung OVP lamang po, tinanong siya roon sa halaga na 125 million, aba, eto mas matindi. Tignan nyo naman po, Diyos ko po. Di ba? Ang laking pera po yan. Di ba? Kwentahin nyo nga po magkano lahat yan. Hindi ko na kwenta kasi. Pero Diyos ko po, grabing ang laking kaperahan. May problema siya, pati sa mga sa disbursement, di ba? O, nasa na ba yung itok-itok niya rito? Eto, pakinggan nyo. Ang sinasabi ng DepEd. So ano po yung gusto nyong legislation para mapataas natin yung reading comprehension ng mga bata at saka yung mathematics and science abilities? Primarily, na-mention po natin doon sa ating presentation, if the Department of Education is given the budget that it is requesting, we will be able to open more programs to address the learning problems of our students. So, initially po, lumapit na kami sa Pangulo at sinabihan ko po ang Pangulo na if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well to Congress and the House of Representatives. If you give us, the people here sitting in front of you, 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years. Thank you. Ayos. I felt guilty. Ito yung lakas mong humingi ng pera tapos wala kang silbi. Kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Ko po, ang saklap. Final note, Ma'am Vice President, could you just give us... Diba? Grabe, mamaya na yan. Oh. Oops. Wala pa rin. Teka ha. Hindi bumabalik dyan. Okay, eto. Okay. So, ito yung sinasabi niya noong August 8. Okay? Na, reason daw po kaya siya nag-resign. Sabi niya, kung basahin mo yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera ng budget ng gobyerno. So, isa yan sa yung mga rason. Okay? Mga rason daw kung bakit siya nag-resign. Nag-resign ka nga ba talaga o pinag-resign? Ito yun, Diba? Ngayon, sa Commission on Audit, ito, sabi nito, non-compliance with existing laws, rules and regulations resulted in 10,099,733,281.52. Grabe. In suspension. And then, yung disallowance, sa budget ito ng DepEd ng 2023. So, ito po yung total. And for a total of 12,297,257,298 pesos and 93 cents as of December 31, 2023, which remained unsettled. Inday, ano to? Diba? Ayan ang pinaggagawa ni Inday. DepEd got 676.1 billion in
2023. Kaya po yata hindi niya nalustay. Hindi niya nagawa yung kanyang trabaho na maayos kasi po kulang. Kulang yung pera niya. 676 na yan. Tapos humihirit ka pa ng 100 billion. Parang, di ba? 676.1 billion budget po ng nakarang taon sa DepEd. Anong petsa na? Diyos ko, budget hearing na naman. Until now, hindi pa rin ito nasisettle. Di ba? Kaya nung pinag-resign ito ni PBBM, sinipa ito sa trabaho, nako, ganadong mag-submit ng resignation letter. Di ba? Ang sabi niya nga pag uwi niya ng DepEd, pagkagaling niya doon, I tend my resignation. Inalagaan daw niya yung kanyang pagbibitiw. Diyos ko, 12.87 billion suspension, disallowance, and charges. Alam niyo naman ibig sabihin ng disallowance. Ginasta ang pera pero walang patunay kung paano ito nagasta. Di ba? Parang yung 73 million out of 125 million pesos confidential fund ng OVP on 2022. Ito pa. Unliquidated cash advances, 6.959 billion. May pa-cash advance kayo, tapos walang liquidation. Akala ko ba galit itong mga to sa liquidation na walang resibo. Ito matindi. Unliquidated, walang liquidation. 'Di ba? Ako ayoko rin po yung liquidation by certification na JDB na isang vlogger certified that I spent the money. Ayoko rin naman po yung ganon. 'Di ba? Para namang nakakagago. Hindi malaman ng taong bayan paano niyo ginastos ang pera namin. 'Di ba? Paano namin kayo hahabulin? Paano namin kayo sisigawang mga magnanakaw? Kung wala kaming katunayan. Kasi ang sinabit niya certification lang. Pero wala na nga ganun eh. Ibinalik lang nung panahon ni Duterte noong 2017, and that is according to Harry Roque nung congressman pa siya under 17 Congress. Tapos nagagalit tong mga to. Ako ay agree namang magalit sila ron sa certification lang. Liquidation by certification. Pero dapat po silang pagmumurahin at isumpa ng mga DDS na galit sa certification na liquidation. Kasi nga po ito, wala nga mismong liquidation. Baka naman pag natanong ito ng media, sabihin niya, alam niyo po, Your Honor, masyado po kayong makulit. Madali na pong tumigas. Matigas po ang aking ulo. Pero may mas madali pong tumigas sa akin ngayon dito. Etong aking mga kamao. Akutin na lang yung media, ganon. Ito pa, 15.486 billion delayed, partial, at hindi ginawa na mga proyekto, mga programa. Diyos ko po. And unfilled plantilla positions. Ano bang ginawa rin nila? Pinupuri nga siya rin na yung admin load ng mga teachers, inalis. Naalis ni Sara. Maganda yon. Pinagmamalaki niya yan na hindi nagawa ni Franz Castro. Very good, nagawa mo. At talagang may kakayanan na madaling magawa yan ay ang DepEd Secretary. Diba? Good job. Ang problema, mga contractual yun, mga project-based lamang. Walang kasiguruhan sa trabaho, walang tenurity. Di ba? So, hindi rin malaman ilan ba talaga ang kailangan. Di ba? So, ngayon, ang dapat na ginawa ron ni Sara, inalam niya ilan ba yung kailangan natin na mga i-hire para dito. Para kung magkano yung budget na kakailanganin, ay mapapa-aprobahan sa Department of Budget and Management Office. Di ba? Sa DBM. Para sa susunod na budget season, mapag-aaralan ito. Okay? Then, disallowance means refusal to grant. Anong refusal to grant? Yung nandun sa 125 million niya na confidential fund, yung disallowance na binabanggit doon ay tawag diyan, it was granted, 'di ba? Ang problema nga lang,
Kaya nga siya nagkapera eh. It was granted by the Office of the President. Galing dun sa isang pondo nila. Pero, ang nangyari dito ay hindi tinatanggap ng yung liquidation niya, hindi tinatanggap ng COA kasi kulang ng mga dokumento. Walang mga pruweba kung paano ginastos. Kasi yung confidential fund po, kahit yan ay confi, yan po ay subjects ng full audit. At kapag ka full audit, kailangan may mau-audit. May matitignan, di ba? Ito pa. 3.01% or only 192 out of 600,379 classrooms were completed or constructed. Grabe, no? Lakas ano? 2 taon lang yan, ha? Sa DepEd. 2.75 or 208 of the targeted 7,550 classrooms to be repaired were completed. Repair na lang yan, ha? Di ba? 2 taon? Kung ganyan lang ang ratio mo, Diyos ko, yung performance ng accomplishment ng di ba, ng performance, naku po, sobrang baba. Ito yung parang kumuyakoy. Yung nga lang mga laptop na nabalita, di ba? Punta nasa bodega. Sus Maria Josep, yung mga teacher, hirap na hirap. Kusa nang bumibili. Tapos ang sabi, i-reimburse. Wala naman kayong line item for reimbursement. Gusto. Ito pa. 3.41% or only 3 of the 88 last mile schools were completed. Grabe, very efficient ito. Pagka ito ho naging presidente natin, putik na buhay ito. Diba? Baka yung budget natin, ay yung utang ng Pilipinas, yung national natin debt na pumapalo na ng 15 trillion, maging 30 kaagad. Baka yung sinasabi niya na, if you give me and the people here 100 billion, baka pagka-presidente na to sa 2028, hingiin na nito 30 trillion na ang budget. Grabe. Marami naman sasaya doon, syempre, di ba? Mga alaga nila. Ay, nakakakilabot yung halaga ng pera. Walang milyon puro bilyon Di ba? Paano niyo pa? Sus. Nako. Malamang ubos ang mahina nga utak Dinadaan na lang ang lahat sa pagiging palaaway. Di ba? Okay. Iwan muna natin.